Walang lusot ang may atraso. Kulang ako! Mag-iisa ko lang ang anak! Ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Ngayong papalapit na ang araw ng mga puso, iba't ibang kwento ng pag-ibig, pagkasawi at maling pagtingin ang tinutukan ng resibo. Paulit-ulit na ba kayong nabigo sa pag-ibig? At sa kagustuhang bumalik si ex, naisip nyo ba na siyang gamitan ng gayuma? Hindi naman po bad yung intention ko kapag ginamit ko yun. So, parang nakita ko po yun as a way para magbalikan po kami. Ngayong nalalapit na ang araw ng pag-ibig, dumaragsa na rin ang mga nag-aasam na ibahin ang kapalaran ng kanilang puso. Pero, ligtas nga ba ang mga gayuma at iba pang inilalako sa bangketa? Napaluhan na sa galit ang isang nanay na makaharap ang isang lalaki sa loob ng barangay hall. Daing niya, inabuso raw nito ang kamusmusan ng kanyang anak. Naiintindihan niyo ba kung anong nararamdaman ko? Tutuloy ko talaga. Para kahit doon man lang makabawi ako sa pinagagawa niyo sa anak ko. Pero, hindi lang galit ni nanay ang kuhang-kuha ng lalaki. Maging ang mga opisyal ng barangay nag-init na rin sa pagiging in denial ni kuya kahit na kompleto ang mga resibo. Ang gusto kita sapakin eh. Ano man reklamo, bibigyan tugon. Bawat hilaing at problema, hahanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyong sandigan, hindi palalampasin ng mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ng resibo. Magandang hapon ako po si Emil Sumangit. Napaluha ang isang ina ng malamang kapitbahay niya na halos kaedad na niya ang nagpaibig at umabuso umano sa menor de edad niyang anak. At sa mga naresibuhang pag-uusap ng dalawa sa chat, may mas madaling pang katotohanan na mabubunyag. February 2, 2026, lumapit sa resibo ang 33 taong gulang na si Glenda, hindi niya tunay na pangalan. Sigaw niya, inabuso raw ang 16 na taong gulang niyang anak. Ano po naramdaman ninyo? Sobra po. Sobrang sakit na nararamdaman ko po. Kasi nag-iisang anak ko lang po yan eh. 3 araw matapos maabutang nakaubad ang kapitbahay kasama ang kanyang menor de edad na anak. Natuklasan din ni Glenda na ang kapitbahay nilang si Adrian pinipilit umano ang kanyang anak na si Liana na magpadala ng malalaswang litrato. Sa pangintulot po ng nanay ni Liana, ipinakita po nila sa atin ang ilan sa mga conversation o yung palitan ng pagkikipag-usap ng lalaki sa menor. Dito po, makikita na sunod-sunod ang paghingi ng lalaki ng mga maseselang larawan ng biktima. May pagkakataong tumatanggi ang dalagita pero pilit pa rin siyang kinukulit at inuutusan umano ng lalaki. Anong naramdaman mo lalo nung madiscover mo yung palitan ng mga mensahe na yun? Doon po talaga, sobra po talaga yung nararamdaman. Parang hindi ko po kayang tingnan na yun po yung nangyayari. Kasi parang ako po yung nahihiya po or nasasaktan. Sa pangintulot ni Glenda, nakausap ng resibo ang 16 na taong gulang na anak. Meron ka masasabi kay mama? Pati na kay papa? Pagkatapos nitong sabihin na nating pagsubok, ano ha? Humingi po ako ng pasensya po sa mama ko, tsaka sa papa ko po. Pasensya na po sa paggawa ko. Nasira ko yung pag-aaral ko, tsaka yung tiwala niyo po sa akin. Pag-amin ng dalagita, nahulog daw ang loob niya kay Adrian. Niligawan daw siya nito at binigyan ng kung ano-anong regalo. Nagiging kaibigan ko po siya. Pumayag din po ako. Naligawan niyo po ako. Kasi gusto ko rin po siya. Ang time na yun. Dahil sa takot, pinili raw ni Liana na itago ang lihim na pakikipagrelasyon sa kanya ni Adrian. Pero kalaunan, natauhan daw si Liana na hindi na tama ang gustong mangyari ni Adrian. Kung na-realize mo anak na kasalanan at hindi tama ito para sa iyo, anong masasabi mo? Anong naramdaman? Na-realize ko po na mali po yung pagsisend ko po ng picture sa kanya.
Nais ni Glenda na magsampa na ng kaso laban sa kapitbahay. February 3, 2026, sinamakan ng resibo ang mag-ina na dumulog sa Barangay Payatas, Quezon City. May hiniing ka ba, sumbong o reklamo? Ipinatawag na ng mga kawani ng barangay sa Adrian para sa isang pagdinig. Habang naghihintay, hindi maiwasan ni Glenda na kabahan kung sisipot si Adrian. Natatakot po ako na kinakabahan po. Hindi ko pa po masabi kung anong inasaan ko nung mangyayari mamaya. Gusto ko po na masampahan po siya ng kaso talaga sa ginawa niya sa anak ko po. Maya-maya pa, dumating na ang lalaking inirereklamo ni Glenda bitbit ang kanyang ina at babaeng kapatid. Kilala mo naman siguro si Mami. Hindi mo siya kilala? January 14, umuwi si Mami, 8:40 p.m. ng gabi. Nandun ka ba sa bahay nila? Doon ako sa may labas. Nagiinom. Hindi ako kumilanggi. Doon sa loob ng kwarto ng anak ko. Wala ako doon, ma'am. Wala po Tinulak ako ko doon. pa nga ako eh. Wala po ako doon. Wala. Doon pa nga yung damit mo, dalawa. Sige po, patingin po. Hindi pa man nagtatagal ang pag-uusap si Adrian, todo tangginas sa mga paratang ni Glenda. So, straight to the point ako. May relasyon kayo. Wala. May WhatsApp. May Marami po siyang marami po silang may ano po kami. nasa yung Ikita niyo ako. Pwede nyo po ako sabi. Hindi po, may trauma po siya. Hindi po siya makapagsalita. Simula nangyari yun. kasi binugbog mo. Ano pinubog? Sino hindi makagalit? Magulang ako! Nag-iisa ko lang na anak! Oo, kasi kumbaga kasi na anuan mo rin na. Hindi mo alam kung ano nararamdaman ko! Ikaw ba? Saan ba napupunta yung anak ko? May kasalanan kasi siya, kailangan niyang matuto. Pero hindi ibig sabihin yung nakukonsintihin mo siya. Anak niyo matanda, oh! Dahil sa pagiging in denial ni Adrian na may relasyon sila ng dalagita, dito na naglabas ng iba pang resibo si Glenda. May mga conversation kasi na nakita doon sa account ng bata. So, i-deny mo na ikaw to. Nangihingi ka ng video doon sa bata. Hindi naman. Hindi ka nangihingi? Dahil sa akin, yung cellphone ko nakikita yung kung kanino nakaregister. Sige. Merong putol dito eh. Dede, sige, go. Kanino nakaregistered yan? New. Yun. Sino yan? Ako po. Kumpirmado, si Adrian nga ang nakakausap ni Liana online at nang hihingi ng maseselang litrato ng dalagita at nang makita ng busy head ang mga litrato na nasa mga chat, nadagdagan ang tensyon sa usapan. So, bakit mo bang dinay na hindi Bakit kayo? i-deny mo? Halika ate, babae ka. Halika. Pahihintulutan kita. Yan po yung conversation nila na nanghihingi ng video at picture. Kung ikaw, anak mo, anong mararamdaman mo? Anong masasabi mo? Yun, and conversation. Sa palagay mo, may dahilan siyang mag-aalit, diba? May dahilan ba siya na mag-file ng case? Nakatikim din si Adrian ng maanghang na salita mula sa barangay. Kaya mong tingnan to? Sinisend sa'yo, may conversation kayo, didinay mo, hindi ikaw yan. Galing sa bahay, hindi po ako yun. Hindi. Wala akong pakialam doon. Wala nga akong pakialam kahit, sige, sabi mo, hindi ikaw yan, i-deny mo yan. Pero itong number na to, ay di-deny mo ba to? Ay di-deny mo itong number na to? Ang gusto kita sapakin eh. Sa totoo lang, pero hindi ko gagawin yun. Kasi ayoko nilagay ang bata sa aking kamay. Pero nakakainit ka ng dugo. Hindi ka bata eh. Para sabihin na nagkamali ako, na ako ay tawag lang ng laman. Minor de edad pa rin yun. Dinaboy mo yung bata. Yun lang yung sasabihin ko sa'yo. Nang pakitaan ng mga ebidensya, sinubukang magpaliwanag ng pamilya ni Adrian pero si Glenda buo na ang loob na ituloy ang reklamo. Hindi na nga namin nalaman, te. Pero ilang beses ko nang sinabihan yan, te. Kasi parang kapatid. Eh, dapat kayo, pumunta kayo sa akin. Diba? Wala nasira yung buhay ng anak ko dahil sa inyo. Pati pag-aaral niya, nasira. Nag-iisang anak ko lang yan. Naiintindihan niyo ba kung anong nararamdaman ko? Kasi hindi naman namin kaya nga. Pinagkanaano na nga. Kaya wala, tutuloy ko yung kaso. Tutuloy ko talaga. Para kahit doon man lang makabawi ako sa pinagagawa niyo sa anak ko. February
2024-2026 kasama ang resibo. Formal lang nagsampa ng reklamo sa Women and Children Protection Center o PNP WCPC. Ang mag-inang si Glenda Atiliana kailangan sumailalim ng dalagita sa medical examination at psychological evaluation. Kinuhanan ko po ng salaysay yung mag-nanay regarding po sa nangyari sa kanya. And upon assessment po, possible po na masampahan po natin ng kaso yung respondent po. Kasalukuyan ang inaayos ng PNP WCPC ang mga papeles para tuloy ang maisampalaban kay Adria ang mga kasong paglabag sa RA 8353 o Rape RA 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Sa tulong ng Social Services Development Department ng Quezon City, sasailalim din sa counseling si Liana. The fact na minor de edad siya, ilang taon yung perpetrator, masyado pong alarming yun. At parang nandun kasi nakuha yung full trust ng bata. So kaya yun yung dapat namin ma-work out na maipaliwanag sa bata, maintindihan niya na yung ginagawa sa kanya is pang-aabuso. Dahil sa mabilis na pag-aksyon ng resibo at ng mga ahensya sa sitwasyon ni Liana, mas makakahinga na ng maluwag si Glenda at umaasa na makamit ang inaasam na hustisya para sa anak. Nagpapasalamat po ako sa GMA Resibo na mabilis po yung action na binigay nilang tulong po sa amin. Salamat kasi nung time na yun parang nawalan na ako ng pag-asa na bigyan ng hustisya yung nangyari sa anak ko. Pero andito po kayo na tinulungan niyo po kami. Nakausap ng resibo ang ilan sa mga dumaranas ngayon ng matinding heartbreak pero hindi pa daw makuhang mag-move on. Ang napili nilang lunas sa kumikirot na puso, pangmalakasan daw na gayuma. Pero ligtas nga bang tangkilikin ang mga ito? Matagal na ba kayong single o kaya naman mula sa in a relationship ay biglang naging it's complicated? Kung malabo man ang status, may ilang dumarayo sa mga manghuhula para alamin ang kapalaran nila sa pag-ibig. May nagdarasal na makilala ang the one, habang ang iba naghahanap na ng gayumang pangmalakasan. Ang 32 years old na si Rochelle, masayang nakakanap ng kasintahang suwak daw sa kanyang ideya ng dream boy. Pero ang inakala niyang relasyon na magtatagal, panandalian lang pala. 4 months lang talaga sila, hindi talaga kami nagtatagal. Sobrang hirap bilang isang LGBT na makahanap ng long term na pang relationship. Ang akala kasi ni Rochelle, road to forever na ito. Po sa amin, yun yung masakit na kilala siya ng family ko. Kilala ko ng family niya. Pero ang kilig, mabilis ding napalitan ng heartbreak. Halos isang buwan akong parang balisa, wala sa sarili, para akong tanga nun. Pero ayon kay Rochelle, naghahanap man siya ngayon ng ibang mamakalin. Hindi pa rin daw niya makuhang mag-move on mula kay ex. Nag-move on pa ako. Pero kung ano nga, siya pa din. Ate, para sa lahat na... Hanap niya, epektibong pampabalik daw sa kanyang ex. Saan? Kaya mo ba? Para sa ano mo? Sa wishing po niya doon para po sa pangarap niya, tsaka sa family niya, tsaka sa kaligtasan din niya. Ang mga kandilang kailangan di umano ni Rochelle para matupad ang kanyang kahilingang bumalik si ex. Nagkakahalaga ng 600 pesos. Tumawad pa si Rochelle na baka naman pwedeng kalahati na lang ito hanggang sa it's a deal. Kung magtindi na tao, hindi may sarili. Eh, hindi mo na. Iba-iba raw ang kakayahan ng mga kandila na ibinebenta ni Apple. Ang isang ito, effective din daw sa pag-ibig pero pangmalakasan din ang presyo. Ang isang piraso nito aabot daw ng 4,500 pesos. May kamahalan nga lang. So, this is 4-5. Isusulat mo yung pangalan ng tao. Let's say yung si boyfriend mo, sulat mo yung name dyan. Pag isang hindi mo is burn na kagad, may merky kagad siya every Friday. Siyam na beses mo sisinayan. Nagkakahalaga ng 1,500 pesos pataas ang ibinebentang maliit na gayuma. So, ito po yung powder na tinatawag, no? Lalagay sa soft drinks, bugbog lang ikaw nga, or else sa food. Let's say sa kanin, bugbog lang kuya, di po kuha ka lang kukurte lang. Ganun lang. And one time lang. Pero hindi nag-iisa si Rochelle. Sa Team Sawi, ngayong parating na
ang Valentine's Day. Nito lang nakaraang Lunes, nakipag-break kay Mary Ann. Hindi niya tunay na pangalan ang kanyang kasintakan. College sweethearts daw sila at tumagal din na mahigit 1 taon ang kanilang relasyon. Masaya po yung buhay pag-ibig pero nandun po yung kapalit na sakit po. So masarap po magmahal pero ang kapalit is masakit din po. Nang hindi na magkasundo dahil sa halos araw-araw daw na pagtatalo, nagpasya ang kanyang nobyo na tapusin na ang kanilang relasyon. Anong naramdaman mo nung kayo'y maghiwalay? Parang sabi po kasi niya na nakakasawa daw po yung ugali ko, ganun. Kasi palagi daw pong away and parang naging toxic po yung relasyon. So parang nag-decide po siya na tapusin na lang. Dahil hindi raw kaya ni Mary Ann na mawala ang kanyang nobyo, naghanap siya ng mga gamot na pwedeng gamitin online. So gusto ko po sana ng second chance. Meron po kasi mga gayuman na ginagamit para po maging baliw na baliw sa lalaki. Pero yung purpose ko lang po kaya po ako naghahanap is para lang po bumalik siya. Sa pagsuyod niya sa social media pages na nag-aalok ng mga gayuma at ritual online, natuntun niya ang isang manggagamot sa Caloocan City. Pakisulat po yung pangalan. Anong pakay natin? Magpapagayuma lang. Sinimulan nito ang ritual sa pagdarasal sa tubig at langis habang nakalatag sa mesa ang litrato ng kanyang nobyo. Maya-maya pa, may dinasalan ang isang baso ng tubig at pinainom kay Mary Ann. Pag hindi mo kayang ubusin yan, sige kahit kalahati lang. Sa loob lang daw ng 1 linggo, malaki raw ang tsansa na magpaparamdam na ulit kay Mary Ann ang kanyang ex. Siyempre, ito, simulan natin to ngayon. Pag nagkita kayo ulit, huwag mong ipahalata masyado sa kanya na ikaw yung naghahabol. Para sa ginawang ritual, nagbayad si Mary Ann ng 3,000 piso. Kaya ko po ibigay lahat po. Nagkaroon din po ako ng pag-asa, ganun. Kasi alam ko naman po sa sarili ko na hindi naman po bad yung intention ko kapag ginamit ko yun. So, parang nakita ko po yun as a way para magbalikan po kami. Ay naman sa manggagamot, basta't sumunod lamang daw si Mary Ann sa binili niyang mga dasal sa susunod na mga araw, babalik daw sa kanyang piling ang kanyang nobyo. Ilagay mo sa unan. Yung unan nga, ikaw lang ang hihiga, huwag pahigaan sa iba. Ihanda mo lang ang sarili mo kasi pag simula nun, na nilagay mo yon sa ilalim ng unan, babalisa ka na, baling ka na ng baling. Problema sa pag-ibig? Daanin natin sa mabuting usapan dahil nasa loob daw ng mga botelyang ito ang mga solusyon at kasagutan. Ang laman ng mga boteng ito, mabisa raw na pampaamo o para bumalik ang mga ex o ka-talking stage. Nabibili ito sa halagang 50 pesos. Makikita nyo na may insekto ang isang ito. Ang isa naman, may mga halaman, pero ding binebentang powder na binubudbud daw sa inumin o pagkain ng tao na gusto mong akitin. Ang tanong, ligtas nga ba ang mga ito o maaari pang magdulot ng panganib sa kukonsumo nito? Sinuri ng isang doktor at dating medical laboratory scientist ang binebenta mga powder na epektibo umano bilang gayuma. Sa ilalim ng microscope, makikita ang mga black crystals ang bumubuo rito. These are combinations na di mo masabi if it's aluminum chloride from tawas ba? Diba? Aluminum yun made of aluminum. Dahil wala raw katiyakan kung anong ginamit dito, mas mainam daw na iwasan na lang ang pagkonsumo rito. Definitely, this is not beneficial sa katawan ng tao. It can affect, again, sinasabi ko, yung brain, yung thinking. It can also affect the mood and affect our kidneys and even our liver. Ay naman sa isang psychologist, natural sa tao na maghanap ng mga paraan para maibsan ang kalungkutan kahit hindi na ito makatotohanan o walang kasiguraduhan. Kapag ang isang tao ay paulit-ulit na nasaktan, dumarating siya dun sa emotional helplessness, nakakaramdam siya ng emotional helplessness, isolation, desperation, at maaaring ang gayuma o paggamit ng mga iba pang folklore, no, ay nakakatulong o nagbibigay ng agarang pag-asa. Ayon pa sa eksperto, ang paniniwala sa mga ganitong ritual ay coping mechanism daw ng mga taong mag-move on o ng mga tao na dumaraan sa trauma sa isang relasyon. Kailangan nilang maintindihan at ma-process yung grief na kanilang nararamdaman, kailangan din nilang maintindihan yung kanilang mga emosyon. Ngayon din, ang paggamit ng gayuma naman, hindi lang sa physical health siya, no, nagiging risk.
nagiging risk rin siya sa ating psychological well-being. Dahil mas umaasa tayo sa mahika kumpara sa totoong paggaling o totoong healing. Epektibo man o hindi ang gayuma, mas mainam pa rin na laging maging mapanuri at maingat. Dahil higit pa sa anumang pagsubok sa love life, laging mas mahalaga ang kapakanan ng ating mga kalusugan. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang kabusado at lalong walang lusot ang bayatraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangit. Ebidensya, resibo, walang lusot ang may